Hello! So ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC circuits, which is Norton's Theorem Part 5. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, 3, and 4, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Maganda panoorin nyo muna para meron na kayong concepts about the topic Norton's Theorem, tsaka para makasabay kayo sa mga isa-solve nating more problems. Okay, so ito yung mga na-discuss nating concept. Tsaka nakapag-solve na rin tayo ng sample problems. From parts 1 to 4, umabot tayo sa last item number. Check natin. $17. Ayan. Sige, let's continue. Let's have problem number 18. Okay, so for problem number 18, find the Norton equivalent circuit as seen by the load RL. Ito yung circuit. Okay. So find the Norton equivalent circuit as seen by the load RL. So hanapin daw natin yung Norton equivalent circuit dito sa RL. So pangalanan natin yung terminal na to, let's say A and let's say B. Okay, so dito natin nahanapin sa terminal AB yung equivalent Norton circuit. So 'di ba hahanapin natin si IN, yung short circuit current sa terminal AB, and the Norton's resistance RN, resistance as seen by at the terminal AB. Sige, so simulan natin kay RN. So copy natin yung circuit. Yan. So alisin muna natin yung RL sa terminal AB. Okay? Diba, tinatanggal muna natin yung load. Then, dito natin hahanapin sa terminal AB yung RN. Okay? Pero, iti-turn off natin yung independent sources. So, meron lang tayong isang independent source, si VS, right? Voltage source. So, turn off natin by shorting out. Yan. Tapos, meron tayong controlled source. So, may diamond symbol with an arrow. So, dependent yung value niya kay IB, yung current flowing sa R1. So, this is current controlled current source or CCCS. Right? So, ibig sabihin, hindi nyo ito-turn off yung controlled source natin. Okay?
Re-retain yan, pero to find Rn, di ba, naglalagay tayo ng test source. Okay, dito sa terminal AB. Sige, maglagay tayo ng pwedeng current source or voltage source. So, it's up to us. Sige, lagay ako ng voltage source na lang. Okay, plus, minus. Let's say Vs with value, assign ako 1 volt na lang. So, kailangan kong hanapin ngayon yung supplied current by the Vs. Let's say Is. Okay, para mahanap natin yung Rn by Ohm's law, Vs over Is. Okay? So, Vs over Is. So, pwede nyo nang isubstitute si Vs kasi inassign na natin as 1 volt. So, 1 over Is. So, hanapin na lang natin si Is sa circuit. So, depende kung anong circuit analysis technique. O, sige, try nating mag-mesh analysis. Okay? Dalawa yung ating mesh 1, mesh 2. Assign tayong direction ng current. Parehong clockwise na lang, I1 and I2. Yan. So, pag nag-KVL tayo, KVL at mesh 1. Okay? So, dito sa mesh 1, wala naman tayong voltage source, no? So, proceed na tayo sa voltage across the resistor. So, meron tayong R1 and R2. So, positive yung gagamitin nating sign ng voltage across the two. So, di ba, i-add lang natin R1 plus R2 kasi wala tayong specific value mga variable times the current I, di ba? Ohm's law. I1 to. Yan. Tapos, kung merong common resistor sa other mesh, ima-minus. Di ba, common si R2 sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. So, ima-minus natin, R2 times I2 naman. Okay? Then, everything is already considered. Diba? So, equate na natin to 0. So, KVL, summation of voltage is 0. Diba? Around a loop. Yan. So, notice na, diba, yung IB, nasa same loop siya, sa mesh 1 din siya, yung current sa mesh 1 ni I is I1. So, pareho sila ng value. Isa lang kasi yung dadalay na current sa mesh 1, which is yung I1, equivalent na rin kay IB. And same sila ng direction. That's why I1 is equal to IB. Right? Tapos, etong I2, actually, yung I2 kasi, meron tayong CCCS dito sa mesh 2. Diba? So, yun din dapat yung dadalay na current dito sa mesh 2, which is yung beta IB. Kaso magkasalungat sila ng direction, no? Si I2 is pa-clockwise, si beta IB pa-kaliwa. So, lalagyan nyo lang ng negative sign. I2 is negative ng beta IB. Okay? Yan. So, pwede nyo ngayong i-substitute. Okay, substitute nyo dito. So, this is equation 1, let's say. Okay, equation 1, from equation 1, substitute itong mga value ni I1 and I2. So, R1 plus R2 times I1, substitute nyo as IB, minus R2 times I2, substitute as negative beta IB. Okay. So, magiging positive na to, right? So, R1 plus R2, IB, negative times negative, positive. R2, or sunayin natin si beta, beta times R2, IB. Yan. Okay? Pwede nating ma-solve si IB in terms of R1, R2, and beta. Bali, if a-factor out nyo lang si IB, okay, tapos, add the coefficient. So, sa first IB, we have R1 plus R2.
Then plus, sa second coefficient ng IB, we have beta R2. Actually, naka-equate tayo sa 0. So, kapag dinivide natin to both sides by this coefficient, R1 plus R2 plus beta R2, masi-0 yung IB, right? Okay, cancel yan. Then, IB is 0 divided by beta, R1 plus R2 plus beta R2, which is just a constant. Diba? 0 over any constant, 0. Okay. So, therefore, yung IB is 0. Ibig sabihin yan, yung IS natin, diba yung IS is nasa same loop dito sa mesh 2, equivalent din dapat sa beta IB, right? Therefore, IS is equal to beta IB. Pero, yung IB is 0, so beta times 0, 0 amp. So, kapag sinubstitute natin sa formula ng Rn, Ohm's law, 1 over IS, Rn is 1 over IS. Kapag 0 yung current, approaching 0 to, magiging infinity yan. Diba? Actually, not necessarily 0. Pag sinabi nyo 0 yung current, automatic sa Ohm's law, yung Rn nyo magiging infinity. Okay, so therefore, ang equivalent Rn pala natin is infinity. O parang ano siya, open. Open lang yung Rn. Okay? Next. Ganito siya. Ito diba yung Vs? Plus minus. Vs is 1 volt. Tapos yung masisin na Rn, okay, dahil yung ating Is is 0, open or infinite resistance, right? Okay. 0 yung current. Sige, that's for Rn. Next, si In naman. So, for In, so copy natin yung circuit. So, tatanggalin muna din natin yung RL, yung load. Yan. Tapos, to find In, di ba, i-short circuit natin yung terminal AB. We put wire or i-short natin. Tapos, ito natin nahanapin yung In. In is the short circuit current when we put wire or we short out the terminal AB. Okay. So, paano natin nahanapin ngayon yung In? Using what circuit analysis technique? Sige, mag-ano na lang tayo. Try nating mag-nodal naman. Okay, dito. Reference node. Itong ground. Itong baba. 0 volt. Tapos, hanapin natin to. Itong node, let's say V. Yan. Ito kasing node na to, nakakonect siya direkta sa Vs sa positive polarity with respect sa reference node na inassign natin as the ground, 0 volt. Automatic, itong node na to is Vs, positive Vs. Sige, mag KCL tayo at at node V. Okay, assignin ko to lang ng direction ng current sa R2, let's say pababa na lang. I. Tapos itong beta IB papasok, itong IB papasok. Yan. So KCL tayo at node V. Summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga entering? 'Di ba si IB tsaka si beta IB, right? IB plus beta IB. Tapos yung nag-iisang leaving si I. Yan. So pwede natin tong i-combine, 'di ba? Factor out nyo si IB, tapos add 1
plus beta or 9 ko beta plus 1. IB. Tapos yung I, in terms of the node voltage V, diba, higher potential V, papasok sa V, node V, minus lalabas sa lower potential ground, 0 volt, divided by the resistance R2. So, I is V minus 0 over R2 or simply V over R2 na lang. Okay? So, therefore, ito palang V, pwede nyong i-cross multiply si R2 dito. Bale, beta plus 1 R2 IB equals V. Sige, equation 1. Okay. Tapos, notice na yung IB, di ba, yung IB natin from the figure is VS, higher potential VS minus lower potential V divided by the resistance R1. So, but IB is VS minus V divided by R1. So, pwede ngayon nating i-substitute or pwede nyo i-cross multiply muna. Bale, IB, solve natin dito si V para equate natin. So, cross multiply si R1, IB times or R1 times IB na lang is equal to VS minus V. Solve for V, transpose si negative V sa kaliwa, transpose si R1 IB sa kanan. V is, so magiging positive V sa kaliwa, equal to VS, magiging minus R1 IB sa kanan. Equation 2. Yan. So, ang goal natin, mahanap natin yung IB. Kasi, yung IN is, pareho lang sila ng current magnitude. Pareho siya kay beta IB kasi nasa isang loop, di ba? Yun nga lang magkasalungat. Di ba? IN is equal to beta IB in magnitude kasi nasa isang loop. Kasi magkasalungat, so lalagyan nyo ng negative. IN is negative beta IB. So, pag nakuha natin yung IB, makuha natin si IN. So, ang gawin ko, i-equate natin yung 1 at 2 para in terms of IB na lang yung equation. So, equate 1 to 2. So, ito yung equation 1, right? Kasi pareho silang equal sa V. Or substitute 1 in 2 or substitute 2 in 1. Okay? Equals, ito equals sa V na in terms of VS minus R1 IB. Yan. Tapos, combine natin, transpose ko si negative R1 IB sa kaliwa para ma-combine sa IB dito. Bale, beta plus 1 R2 IB plus R1 IB is equal to VS. So, factor out natin si IB. Tapos, add natin beta plus 1 R2 plus R1. Okay? Equals VS. So, para ma-solve si IB, divide nyo na lang both sides by this coefficient beta plus 1 R2 plus R1 beta plus 1 R2 plus R1. So, cancel na yan. So, IB is VS over, ito, beta plus 1 R2 plus R1. Pero, yung IN ang hinahanap, diba? IN is negative beta IB. So, negative beta IB, negative beta IB ito, VS over beta plus 1 R2 plus R1. Right? Or sige, itabi ko na lang, negative beta VS over beta plus 1 R2 plus R1.
So, pwede na nating i-drawing yung Norton circuit. Okay, so meron na lang tayong current source, IN, which is, ito yung value. Negative beta Vs over beta plus 1, R2 plus R1. Tapos nakaparallel yung Rn. Pero ano ba yung Rn natin kanina? Infinity, di ba? Okay. So, infinity, open. Okay, ito yung Rn. Is infinity. So, open lang siya. Di ba pag resistance mo is infinite, open circuit. Tapos nandito yung RL. Ito yung AB, tas pwedeng yung i-reload dito yung RL, di ba? Kasi yung original circuit, may naka-load tayo na RL. Okay. So, sige. Problem 18. Next, problem 19. Ito. Determine the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. Ito lang yung circuit natin. 8 amp current source. $10 ohms, 50 ohms, 20 ohms, 40 ohms. Yan. So, dalawa yung hahanapin. Determine the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. Okay. So, di ba may relationship naman yung Thevenin and Norton's theorem. So, yung RTH is the same lang yan sa RN. So, kung hanapin natin si VTH and RTH, which is equal na rin sa RN, pwede na rin natin makuha yung IN by Ohm's law, VTH over RTH. Or kung baliktarin natin, kung hanapin natin si IN, pwede nating makuha yung VTH using the formula IN RN. Okay? Pero sige, simulan muna natin hanapin yung RTH/RN kasi equal lang sila. For RTH/RN. So, copy natin yung circuit. So, ang gagawin is i-open muna natin yung independent source. So, isa lang si current source, diba? Open. Yan. So, useless na tong mga floating wires na yan. So, delete na lang natin sa circuit. Yan. Tapos, dito natin nahanapin yung RTH or RN sa terminal AB. So, ano ngayon yung equivalent resistance as seen sa terminal AB? 'Di ba? Naka-parallel lang tong dalawang to. Parallel itong dalawa.
So, yung series na 10 tsaka 20 nakaparallel sa series na 50 tsaka 40. Right? Therefore, RTH is, sa pag-series i-add 10 plus 20 in parallel sa another series na 50 tsaka 40. So, add natin 50 plus 40. Okay? So, magiging, 10 plus 20, 30, parallel with 50 plus 40, 90. So, pag dalawang parallel resistors, ang formula, product over sum. So, product ng 30 times 90 divided by sum 30 plus 90. Okay? So, ilan yan? 30 times 90 over 30 plus 90. 22.5 ohms. 22.5 ohms. Ito na rin yung RN. Kasi equal lang yung RTH sa RN. So, next, hanapin natin pwedeng VTH or IN. Okay? Kasi pag nakuha naman natin yung isa doon, nakuha na rin natin yung other. Okay? Other, kung kinuha natin si VTH, mahanap natin si IN. Kung kinuha natin si VTH, kung kinuha naman natin si IN, makuha rin natin si VTH using this formula. Sige, hanapin ko na lang si VTH. So, copy ko yung circuit. For VTH. So, bale, dito natin nahanapin sa terminal ABC VTH. So, plus minus VTH. So, kung makuha natin yung voltage dito, or voltage and voltage dito, pwede tayo mag-KVL, di ba? Or pwede rin sa baba, voltage dito, pwede tayo mag-KVL. So, may tayo, resistance, para makuha yung voltage, kailangan current. Diba, ang connection lang natin is parallel. Parallel itong 10, series 10 and 50, kay series 20 and 40, connected across the 8 amps. So, pwede natin kuhain yung current dito, tsaka current dito. Let's say I1, I2. Okay? So, isa na lang dadaloy na current sa series 10 and 50, which is I1, isa na lang din yung dadaloy na current sa 20 tsaka 40, which is I2. Makukuha natin yan kasi nga parallel by current divider. So, by CDR or current divider rule, so si I1 muna. Okay, bale yung conductance nitong branch na to, bale ang equivalent resistance is sum 10 plus 50, 60. So, conductance is the reciprocal 1 over 60 over the sum ng conductances ng dalawang branch. So, ito 1 over 60 plus ito, series din, no? So, 20 plus 40, 60. Conductance nga is the reciprocal ng 60, 1 over 60. So, pareho pa lang 60. Bali, mangangalahati lang itong 8 amps. So, times the current source, 8 amps. Kasi ito is 1/2, di ba? 1/2 times 8 amps, 4 amps. Yan. Ito si I1. So, si I2, equal dapat. Sige, kahit kuhain nyo yung I2 by CDR, 1 over 60 din to, di ba? Over 1 over 60 plus 1 over 60 plus 1 over 60 times the 8 amps. So, equal pala yung I1 and I2, which is 4 amps din. Yan. Tapos, dahil meron ka ng I1 at I2, bale yung voltage dito is 10 I1, 'di ba? Ohm's law, resistance times the current. Yung voltage dito is 20 I2, right? So, bale passive sign convention plus minus yung polarity plus minus. Dapat papasok yung current sa positive polarity ng voltage across the resistor. Sige, mag-KVL tayo dito sa loop.
KVL. Dito na lang. So, KVL around the loop, summation of voltage is 0. So, we have, dito muna, pahil clockwise ang inassign ko kung saan pumasok na polarity ng voltage na susundin. Dito sa resistor na to, 10 ohm, papasok sa negative. So, minus. Then, Ohm's law. Voltage across the 10 ohm is 10 times I1. Right? Okay. Tapos, dito naman kay 20 ohm, papasok sa positive polarity. So, plus yung voltage. Across the 20 ohm, formula, resistance 20 times I2. So, 20 I2. Then, dito kay VTH, papasok sa negative. Negative VTH. Then, equal to 0. So, si VTH ang gusto natin. Bale, sige, lipat ko na lang. Lipat ko si negative VTH sa kanan. So, 10 I1 plus 20 I2 equals VTH. Which is negative 10, I1, di ba, 4, plus 20, I2, 4. Para, di ba, yung I1 at I2 is 4. Tama ba? Tapos, simplifying, bale, negative 10 times 4, negative 40, plus 20 times 4, 80. So, 80 minus 40, 40 volts. Okay, VTH is 40 volts. Tama. So, VTH is 40 volts. Tapos, makukuha na natin, di ba may RTH na tayo, na ano yung RTH kanina? 22.5. So, by Ohm's law, yung Norton's current is VTH over RTH, which is 40 volts divided by RTH 22.5 ohms. So, ilan yan? 40 divided by 22.5. Okay. 16 over 9 amps. Approximately 1.78. 1.78 amps. Yung RN, same na lang din kay RTH, 22.5 ohms. Yan. So, drawing na natin yung Thevenin circuit. Okay, pag Thevenin circuit, meron tayong voltage source, plus minus, so VTH equals 40 volts. Tapos, naka-series yung RTH equals 22.5 ohms. Okay, tapos nandito yung terminal AB. Pag Norton circuit, okay, may current source naman, IN, ang nakuha natin is 16 over 9 amps, exact value. Tapos yung RN nakaparallel. Which is same sa RTH, 22.5 ohms. Tapos nandito yung terminal AB. Okay. Sige, next. More problems. Naka-number ano na tayo? 19. Okay. 20. Sige, next. Problem number 20. Hanap tayong problem. Ito.
find the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. Yan. Ito naman yung circuit natin. Okay, tapos nandito yung terminal. So find the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. So dito yung terminal AB. Again, so yung RTH is equal lang yan sa RN. Tapos, kung hanapin natin si VTH, pwede naman nating makuha si IN ng using the formula VTH over RTH. Or kung hanapin naman natin si IN, makukuha rin natin si VTH using INRN. So, depende sa atin kung VTH or IN hanapin natin. Pero yung RTH at RN is the same. Sige, simulan natin to find RTH or RN muna. Sige, so copy natin yung circuit. Yan. So, dito natin hahanapin sa terminal AB yung RTH. Pero, iti-turn off natin yung mga independent sources. So, marami-raming independent sources. Ilan? 1, 2, 3, 4. So, pag current source, open. So, open natin. Yan. Itong dalawa. Kahit delete ko na to. Diba? Ito rin, delete ko na to. Ito, kasi wala na siyang gamit. Tapos, yung mga voltage sources dalawa, i-short para ma-turn off. So, short natin to. Tapos, short natin to. Ayan. So, ano ngayon yung kinalabasang equivalent resistance? Diba? As in dito sa terminal AB. So, dito natin nahanapin yung RTH. Okay, dito. Diba naka-series C4 tsaka C6 na naka-parallel kay 5. Bale, RTH is, so series, so pag-a-adding nyo, 4 plus 6 in parallel with 5. Or that will be 4 plus 6, 10 parallel with 5. So, formula para sa dalawang parallel resistors, product over sum. So, 10 times 5 over sum 10 plus 5. Okay. Which is 50 over 15. GCF is 5.
So, 15 divided by 5, 10 over 15 divided by 5, 10 thirds ohms. Okay. Ilan yung 10 thirds ohms? 10 over 3. Approximately 3.33 ohms. So, ito na rin yung Rn. 10 thirds ohms. Next, so hanapin natin either VTH or IN. Sige, VTH na lang. For VTH, sige, copy natin yung original circuit. Hanapin natin yung voltage across terminal AB. Okay, dito. Plus, minus, VTH. So, paano natin hahanapin? Pwede tong gamitan ng mga source transformation, no? 'Di ba? Tulad nito, naka-parallel yung current source sa 4 ohm. Convert natin. So, bale magiging Vs niyan, Ohm's law, resistance times the current, 4 times 3. 12 volts, right? Tapos yung R niya is 4 ohm. Okay, pero magiging naka-series na. Sige, copy natin. Isa-isay natin yung source transformation. Yan. So, tatanggalin ko na to. Papalitan na natin ng ng voltage source, di ba? Na may naka-series na resistor. So, itong resistor, 4 ohm pa rin. Okay. Anong polarity nito? Kasi yung current source is pa ganyan. Direction is pa kaliwa. So, dapat plus minus, right? Which is the value is 12 volts. Okay, ito, pwede nyo itong i-simplify. Di ba? So, additive yan kasi plus minus plus minus. Add nyo yung dalawa, 18 plus 12, magiging 30 volts. Tas series din, 4 plus 6, 10. Okay, so pag kinonvert or pag sinimplify natin, gawin ko na lang single voltage source and a single resistor. So polarity is plus minus. Ilan? 30 volts na siya. Tapos ito magiging 10 ohms. Yan. Okay, tapos pwede nating i-convert to into ito, 'di ba? Into a current source naman. Kasi naka-series yung voltage source sa resistor, ito rin current source, 'di ba? So dito tayo muna, let's say IS1 formula, bale voltage divided by resistance. So 30 volts divided by 60 ohms. Tama. Hindi, 10 lang pala, kala ko 60. 10. 10 lang to, 10. Parang 60 eh. Bale, 10 divided by 30, 3 amps. So, yung R natin, R1, same pa rin, 10 ohm. Tapos ito, IS2. So, ohms law ulit. Wala na tong but may 3 amps dito. So, voltage, 10 volts divided by the resistance, 5 ohms. So, 10 divided by 5, 2 amps. Okay. Tapos, yung resistance, R2, let's say, 5 ohm pa rin. Okay, sige. So, kapag delete ko na yan. Pag pinalitan na natin, transform na natin into a voltage source. Into a current source pala, sorry.
Yan. So, delete ko na to. Okay, mangyayari, magiging current source na may nakaparallel na resistor. Right? Yung resistor na to, R1, 10 ohm pa rin. Tapos ito, anong direction ng arrow? Kasi ang polarity is plus minus, di ba? Plus minus, so dapat pakaliwa. Pakaliwa. Ang value is yung IS1 yun, di ba? 3 amps. Okay, ito rin. So, ko-convert ko na into current source. So, may current source na tayo, tapos may nakaparallel na resistor. Okay, itong resistor na to, yung R2, 5 ohm pa rin. Tapos ito, ano yung direction ng arrow? Kasi it is plus minus, di ba? So, dapat pakaliwa. Which is, ang value is 2 amps. So, ang gagawin natin, combine na lang yung mga current sources kasi nakaparallel lahat to. Parallel yung mga resistors, parallel yung mga current source. Okay? Bale yung IT, total current natin, source, check nyo kung pare-pareho ng direction. So, ito pakanan. Itong dalawa pakaliwa. So, lahat ng pakaliwa, i-add minus yung pakanan. Bale, 2 plus 3 minus 2. So, dominant yung pakaliwa kasi positive 5 minus 2, 3. 3 amps, di ba? 2 plus 3 minus 2, 3 amps. So, dominant yung pakaliwa. Tapos, etong parallel resistors na dalawa, pwede ring i-combine. So, 10 ohm parallel with 2. And then, with 5 pala. 10 ohm parallel with 5, that's equivalent to 10 times 5 over 10 plus 5, which is 10/3 din to, di ba? Yan. So, pag kinonvert natin into a single current source na lang, so pag ganon, pakaliwa yung arrow, 3 amps, connected across dito sa 10/3 ohms. So, nandito si AB plus minus VTH. So, anong value ng VTH? Yung voltage across dito sa 10/3 ohm. Diba? Ohm's law, 10/3 times 3. Okay. 10/3 ohms times the current 3 equals to 10 volts. Yan. So, VTH is 10 volts. Ano yung RTH kanina? Ten-thirds. And 10/3 ohms. Yan. Makukuha na natin yung IN using Ohm's law, VTH over RTH. So, VTH is 10 divided by the RTH, 10 over 3. So, that's 10 times the reciprocal ng 10/3, 3/10, 3 amps. Okay? IN. Tapos, yung RN, same na lang din sa RTH, 10/3 ohms. Yan. So, pag dinrawing natin yung Thevenin circuit, equivalent circuit, may voltage source na lang tayo.
plus minus VTH equals 10 volts. Tapos naka-series yung RTH. 10/3 ohms. 10/3 ohms. Tapos terminal AB. Pag Norton circuit naman, so meron tayong current source IN with value 3 amps. Tapos nakaparallel naman si RN. So same lang sa RTH, 10/3 ohms. Yan. Tapos nandito rin si terminal AB. Yan. Next, so problem number ano to? 20. Okay, 21. Problem 21. Sige, hanap tayo. Ito. Obtain the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. Ito naman yung circuit. Okay, eto naman. Obtain the Thevenin and Norton equivalent circuit at terminals A to B. So, dalawa uli ang pinapahanap. So, ang gagawin, hahanapin, sige, RTH equal yan sa RN. So, pag kinuha natin yung VTH, makukuha natin yung IN by formula VTH over RTH. Pag kinuha naman natin si IN, makukuha natin si VTH using the formula INRN. Okay? So, simulan natin hanapin yung RTH muna or RN. So, equal lang yun. Copy natin yung circuit. So, dito natin hahanapin sa terminal AB, let's say RTH. Pero, i-turn off natin yung mga independent sources. 3. Yung mga voltage sources. Oh. Bale, i-short lang natin. Short natin, bale, ito. Short. Short natin ito. Short din natin to. Yan.
So, ano ngayon yung equivalent resistance or RTH as seen sa terminal AB? Ito wala na to. Sinort na natin. Yan. Meron ba tayong mako-combine parallel? Parang wala na. Sige. Ito kasi ay Y. Y, di ba? Y. Convert natin to delta. Di ba Y yan? So, pag kinonvert natin to delta, lalagay dito sa node na to. 1, 2, 3. Lagay kayo ng converted delta resistors. Balance lang, di ba? Kasi pare-pareho yung mga values ng Y resistor. So, anong formula? From RY, hanapin natin yung R delta. Equivalent. Ano equivalent ng R delta? So, Y to delta, ang formula ay whatever yung Y resistor value na same, okay, times nyo lang sa 3, di ba? Ano yung RY natin? Mga 6 ohms, di ba? So, R delta is 3 times 6, 18. Ito yung mga R delta na yun. R delta. Pare-pareho sila ng value kasi balanced. So, delete ko na yung Y. Okay. Bale, ito ay 18 ohms. 18 ohms. 18 ohms. Yan. Next, so meron na ba tayong mako-combine? Okay, 'di ba naka-parallel na 'to? Parallel. Ito rin parallel. Okay. So, ito, delete ko na 'to. Etong dalawang parallel na 'to, naka-series. Na yung series na 'to naka-parallel dito sa dalawang parallel. 'Di ba? So, kuhain natin 'to, yung 2 ohm parallel with 18. So, 2 ohm parallel with 18 ohm. Bale, product over sum, 2 times 18 over 2 plus 18. That's, ilan yan? Sige. 2 times 18 over 2 plus 18, 36 over 20, 1.8. So, 1.8 na to, ito rin 1.8. Diba? Parang parallel. Sige, so magiging 1.8 na naka-series sa another 1.8. Ito yon. Tas ito yon. Tapos, naka-parallel. Dito, 'di ba? Ito parallel to, yung 2 ohm saka yung 18 ohm parallel din, edi magiging 1.8 din yan pag kinombine. Right? Tapos nandito yung terminal AB. Yan. Bale, yung RTH is sa series, parallel, 1.8 plus 1.8 in parallel with 1.8. Okay? Diba? So, magiging ilan to? 3.6 in parallel with 1.8. So, 3.6 times 1.8 over 3.6 plus 1.8. 3.6 times 1.8 over 3.6 plus 1.8. 1.2 ohms. So, yun yung RTH.
Yan na rin yung Rn. 1.2 ohms. Yan. Next. So, anong hahanapin natin? VTH or IN? Sige, VTH na lang. Copy natin yung circuit. Makukuha naman natin yung IN kung may VTH na tayo eh. So, VTH hanapin natin. So, dito sa terminal AB, open voltage VTH. So, plus, minus VTH. So, anong circuit analysis technique? Pwede tayong mag-mesh. Okay, mesh na lang tayo. Ilang loop? Isa. Okay. Dalawa, tatlo. Diba? Assign tayo direction. Sige. Puro clockwise, I1, I2, I3. Okay. Pag nakuha natin tong I2, makakuha natin yung dadaloy na current sa branch na to. Mag-KVL na lang tayo dito. Sige. So, tatlong tatlong currents tayo, diba? So, tatlong equation bubuuin. So, mag-KVL tayo at mesh 1 muna. So, summation of voltage is equal to 0. Bale, dito, sa mga voltage sources, kung saan pumasok na polarity, bale, we have sa 12 volts sa negative, kasi clockwise si I1 eh, papasok sa negative, so magiging negative 12. Tapos, dito sa 12 volts, papasok sa positive polarity, okay, tama ba yung ating? Baliktad pala ako, sorry. Ano yung nilagay kong polarity dito? Baliktarin natin to. It should be minus, plus. Plus, minus, plus, minus. Mali pala yung na-drawing natin. It should be minus, plus. Yan. So, dito naman sa 12 volt na to, papasok sa negative. So, minus 12. Tapos, yung voltage across the resistor sa mesh 1, positive ang gagamitin natin. Add nyo lang 2 plus 6 plus 6. Ilan yung 14. Right? So, 14 times I1. Tapos, pag may common resistor sa other mesh, ima-minus. So, si 6 ohm, common siya sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, minus 6, tsaka mesh 3 pala, sorry. Minus 6 times I3. Tapos, ito ring 6 ohm, common sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, minus 6 I2 equals 0. So, simplify. Sige, unahin ko tong 14I1 followed by negative 6I2 minus 6I3 equals, so, transpose natin to sa kanan. Negative 12 minus 12, diba negative 24. Transpose nyo sa kanan yung negative 24, positive 24. Okay, equation 1. Next, KVL at mesh 2. Summation of voltage is 0. Dito naman sa mesh 2. Yung mga voltage source muna tayo. So, pa-clockwise si I2, dito sa unang 12 volt, papasok siya sa positive polarity. So, use positive 12. Tapos, dito sa second na 12 volt source, pa-clockwise si I2, so papasok sa positive polarity. We will use positive 12. Next, sa mga voltage across the resistors na. So, add nyo, 6 ohm, 6 ohm, 2 ohm. 14 din. So, positive yung voltage across the resistor sa mesh 2. 14 times I2. Tapos yung mga common, ima-minus. So, diba si 6 ohm, common sa mesh 1 tsaka mesh 2. Ima-minus 6, I1 nyo.
Tapos itong 6 ohm common sa mesh 2 tsaka sa mesh 3, ima-minus 6i3. Then equal to 0. Sige, so unahin natin itong negative 6i1 plus 14i2 minus 6i3, then 12 plus 12, 24 positive. Transpose nyo sa kanan, negative 24. Equation 2. Next, last, KVL at mesh 3. Ito naman. So, summation of voltage is 0. So, wala tayong voltage source sa mesh 3. Voltage agad sa mga resistors. So, positive yung voltage across the resistor sa mesh 3 due to I3. Add nyo 6 plus 2 plus 6. 14. 14I3. Tapos yung mga common resistor sa other mesh, ima-minus. So, sa 6 ohm, common sa mesh 1 tsaka sa mesh 3, ima-minus 6I1 natin. Minus 6I1. Tapos dito sa mesh 3 tsaka sa mesh 2, common si 6 ohm, ima-minus 6I2. Minus 6I2. Then equal to 0. Arrange lang natin, unahin si negative 6I1 followed by negative 6I2. Okay, and then plus 14I3 equals 0. Yan, equation 3. So, solve lang natin simultaneously. Ito yung equation 1 pag sama-samahin natin. Equation 1, equation 2, equation 3. Yan. So, pwede kayong gumamit ng elimination substitution. Kung gusto nyong isolve mano-mano, pwede rin Gaussian elimination, pwede rin Cramer's rule. Pero magka-calculator na lang ako. Kaya yan ng 570S plus mode 5, 2. Okay, mode 5, 2. So, yung mga coefficients ang mahalaga dito. So, sa equation 1, input 14, negative 6, negative 6, 24. Yan. 14, negative 6, negative 6, 24. Equation 2, coefficients, negative 6, 14, positive 14, negative 6, negative 24. Negative 6, positive 14, negative 6, negative 24. Equation 3, negative 6, negative 6, positive 14, 0. Negative 6, negative 6, positive 14, 0. Okay, ito yung I1. 6/5 amps. I2, negative 6/5. I3, 0. Yan. So, ano yung kailangan natin para makuha si VTH? Diba si I2 lang? Okay. Si I2 lang. Mag-KVL tayo dito. Dito sa loop. So, KVL at the loop. So, in-assign ko dito is counterclockwise. So, summation of voltage is 0. Kung saan pumasok, yun susundin na sign. So, clockwise kay VTH, papasok sa negative polarity. So, minus VTH. Tapos, dito sa 12 volts, pa-clockwise, counterclockwise, papasok sa positive polarity. Plus 12. Tapos, dito, diba, plus, minus. Okay. Bale, 2 ohms times yung dadaloy na current, si I2 lang, right? So, plus 2 times I2. Then, equal to 0.
So, si VTH transpose nga sa kanan, 12 plus 2I2 is positive VTH. May value na tayo ni I2. Ano yung I2? Negative 6/5. So, 12 plus 2 times I2 negative 6/5 is equal to VTH. Okay, so ilan yan? Mode 1, 12 plus 2 times negative 6/5. 9.6 volts. 9.6 volts si VTH. Yan. Yan. May VTH na tayo. VTH is 9.6 volts. Ano yung RTH natin kanina? RTH is 1.2 ohms. Makukuha na natin yung IN. So, IN is VTH over RTH. So, 9.6 volts VTH divided by RTH, 1.2 ohms. 9.6 divided by 1.2. 8 sakto. 8 amps. Yung RN, same na lang din kay RTH, 1.2 ohms. Sige, drawing natin yung Thevenin equivalent circuit. Voltage source, VTH, ang value is 9.6 volts. Tapos naka-series si RTH, 1.2 ohms. So, nandito rin yung terminal AB. Yung Norton circuit. Okay, current source naman, IN, ang value 8 amps. Tapos naka-parallel yung RN. Equal din sa RTH, 1.2 ohms. Tapos nandito yung terminal AB. Yan. So, na-solve na natin yung problem. Okay, problem number 21. Sige, problem number 22. Okay, problem number 22. Find the Norton lang, equivalent circuit at terminals AB. At madali lang to. Simple lang yung circuit. ohms. 10 ohms. 0.5 VO. Yan. So, find the Norton equivalent circuit at terminals AB. So, hahanapin natin si IN and RN. Yung IN, ano napansin nyo? Kasi wala naman tayong independent source eh. Puro isang ano lang. Isa lang na source which is dependent source. Oh. Ang symbol niya is diamond with an arrow. So, dependent source to. Na yung value, dependent current source,
kasi may arrow, yung value nakadepende or controlled by VO. Yung voltage across the 20 ohm. So this is voltage controlled current source CS. Wala tayong independent source. VCCS lang or controlled source. Ibig sabihin, automatic, yung IN niyan is 0. 0 amp. So hanapin naman natin si RN. So kapag RN ang hinahanap, copy ko yung circuit. So hanapin natin yung RN sa terminal AB. Yan. Pero, to turn off natin yung mga independent sources. Wala nga tayong independent source, di ba? Wala tayong circle symbol. So, wala na tayong iti-turn off. Etong dependent current source natin, i-retain. So, meron tayong voltage controlled current source. So, ang ginagawa kapag may ganyan, tapos hinahanap yung RN or RTH, diba, naglalagay tayo ng test source. Sige, lagay tayo, pwede namang voltage or current source sa terminal AB. Lagay ako ng voltage source na lang. Let's say Vs equal to 1 volt. So, kailangan nating mahanap yung Is. Okay, yung current supplied by 1 volt source na nilagay ko, para by Ohm's law, Rn is Vs over Is. So, pwede nyo nang i-substitute yung Vs kasi inassign na natin as 1 volt, diba? 1 over Is. So, hanapin na lang natin si Is. Okay? Dito sa circuit. So, depende kung anong circuit analysis technique. Sige, KCL tayo dito. Node V. Assign natin to as the reference node. Ground. 0 volt. Yan. Okay. What do you notice? Etong V natin, etong node V, actually, equal na yan sa Vs. Diba kasi, with respect sa ground, nakakonect tayo dito sa positive polarity. Etong node na yan. Diba? With respect sa ground. So, V natin is 1 volt na pala. Okay. Kasi 1 volt yun nasa natin. V is Vs equal to 1 volt. Yan. Tapos, assign lang tayong direction ng current dito. Let's say dito is, or palabas. Sige, palabas. I1, tapos, ito 0.5 VO papasok, tapos yung IS na yun na papasok. So, KCL tayo at V, node V dito. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung value ano yung mga current entering sa V? Dito sa node V. Si IS, tsaka si 0.5 VO, mga papasok, di ba? IS plus 0.5 VO equals yung leaving, eto si I1. Yan. I-represent natin yung I1 in terms of the node voltage. So, IS plus 0.5 VO is equal to I1, bale, higher potential is V. Papasok sa V minus lower potential ground 0 divided by the resistance na dinaanan. So, dalawa yung dinaanang resistance na naka-series, 10 tsaka 20. I-add nyo, 10 plus 20, 30. So, V minus 0 over 30. Pero yung V is 1 volt. Diba? So, 1 minus 0 over 30 or 1 over 30. So, 1 over 30.
So si IS, kailangan nating ma-solve. Kailangan makuha yung value ni VO. Si VO, di ba nandito si VO? Voltage siya across the 20 ohm resistor. Itong V natin na to is 1 volt, di ba? Pwede nyong i-voltage divider. Naka-series, tas yung supplied voltage dito sa series is yung V, 1 volt. So, by voltage divider rule, VO is, so yung resistance dito kay VO, yung 20, divided by the sum, 10 plus 20, or 20 plus 10, times V, which is 20 over 20 plus 10, 30, times the V. Alam niyo na yung value ng V, which is 1. So, pwedeng 2/3 na lang. 2/3 times 1 or 2/3 volts. So, IS plus 0.5 VO 2/3, di ba? Equals 1 over 30. So, transpose nyo na lang si 0.5 2/3 sa kaliwa ay sa kanan. Masasolve na natin si IS as 1 over 30. So, magiging minus 0.5 times 2/3. So, anong value natin dyan? 1 over 30 minus 0.5 times 2/3. Negative 3/10 amps or negative 0.3. Negative 0.3 amps. Yan si IS. Di yung Rn natin, makukuha na natin, yung formula is 1 over IS. So, 1 over the IS, negative 3/10. So, reciprocal ng negative 3/10, negative 10/3 ohms. Or, 10 over 3, negative 3.3333 or negative 3.33 ohms. Negative 3.33 ohms. Yan. So, drawing na natin yung Norton circuit. So, current source, IN, di ba 0? Kasi nga wala tayong independent source. So, 0 amp. Tapos, nakaparallel yung Rn na negative 10/3 ohm. Tapos, nandito yung terminal A, B. Yan. Yan. Na-solve na natin yung problem. Okay. So, nakasolve din tayo ngayon ng 22. Okay. I think enough na to para sa topic na Norton's Theorem. Sige. So, next time baka mag-proceed na tayo sa next topic. Possible siguro maximum power transfer theorem. Okay. Abangan nyo lang yung mga next video tutorials natin. Basta follow nyo lang ako dito sa ating account para mano-notify pag meron tayong next video tutorial sa susunod. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Lilink ko sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung pinaka-playlist sa Circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials mula sa unang lesson hanggang last lesson for Circuits 1. Para meron kayong reference video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa Circuits 1. Para pwede nyo panoorin anytime gusto nyo mag-review, pag may mga major exams, or gusto nyo mag-advanced study. Yan, link ko sa description yung pinaka-playlist. So good luck sa mga nag-take ng Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan. Basta solve lang ng maraming problems, practice, and panoorin nyo yung mga video tutorials natin sa YouTube. Makakatulong sa inyo.
Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon Future Engineers. Bye-bye.